Ano ba ikaw? Hindi kayo nakakagulo dito. Ang laki-laki ng bahay. Kunti lang naman kami dito nila Dulce. Nakadagdag lang si Veronica eh. Salamat. Lorenzo, siya ba si Veronica? Siya nga. Bakit parang... Sinto-sinto. Meron nga eh. May pagkasinto-sinto eh. Kasi nawalan niya ng anak. Siguro silakan siya ng bayan. Kamusta na palang anak mo? Nakita mo na ba ang bangkay ni Petra? Tinawagan ko kanina si Chief. Pero gaya ng dati, hindi na ulit makita yung bangkay ni Fedra. No, pare, hindi na makita yun. Ilang buwan nang lumipas nung aksidente na yun. Siguro ngayon, kalansay na lang yun sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, may posibilidad pong buhay pa si Petra? Imposible yan, Becky. Patay na si Pedra. At alam namin yan. Tanggap na namin ni Javier na wala ng pamangkin ko. Hindi ko nga mailibig ang anak ko eh. Pero hindi na ako maasa ng buhay pa si Pedro. Siguro nga, matagal na rin siyang nawawala eh. Siguro nga, Nanginginig ka ba? Naintindihan mo ba lahat ng sinabi ko, pare? Sorry, Gerardo. May iba akong iniisip. Ano naman yan? Sino na naman yan? Si Rosalinda. Kaya mo. Samahan kita ulit, pare, para matuloy yung pangliligaw mo. Hindi. Nagbago na isip ko. What do you mean? Tama si Mama Gerardo. Hindi na ako mahal ni Rosalinda. Kahit ligawan ko pa siya ulit, wala nang magagawa yun. Si Alex lang mahal niya. Mapapahiya lang ako, kaya wag na lang. Sobra-sobra na yung pananakit na ginawa sa akin ni Rosalinda. Kaya hindi ko na siya liligawan ulit. Ayoko nang dagdagan pa yung sakit ng loob ko. Ilang beses na kitang pinilit intindihin, pero hindi ko pa rin magawa. Kahit na anong gawin ko, nasasaktan pa rin ako! Kaya mas mabuti na yung mawala ka sa buhay ko ngayon na! Bakit hindi ka nag-file ng counter affidavit? Hindi ako nagbigay para maging malaya ka na! Sabihin mo, hindi ka nag-file dahil gusto mo rin ang maalala ang kasal natin. Para makasama mo na yung Alex na yun. Para maging malaya ka na. Anong ginagawa mo dito, ha? Baka nakakalimutan mo, hindi ka na isang Altamirano. Wala ka ng karapatan sa bahay na to. Fernando Jose, bakit ganito ang nangyari sa atin? Bakit sa paghihiwalay din nauwi ang lahat? Hindi mo na ba talaga ako mahal, Fernando Jose? Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Rosalinda, anong ginagawa mo rito? Alex, kilala mo ba kung kaninong sasakyan yan? Hindi. Para kasing kanina ko pang napapansin na nagmamanman yan dito.
Alex? Magpapadala raw si Eddie ng 2 gwardiya dito bukas. Huwag ka na mag-alala. Pero nagtataka pa rin ako kung sino yung nakasakay dun sa sinasabi niyong kotse. Bakit siya nagmamanman dito? Yan din ang kanina ko pang iniisip, Natalia. Wala rin akong idea kung sino ang tao na yun. Baka fan mo lang. Alam mo, may mga fan. Minsan nagiging stalker. Hindi malabong mangyari yon, lalo na ngayon na tumigil ka na sa karir mo. Pero huwag ka na mag-alala. Dahil simula bukas, may gwardiya na tayo dito sa bahay. Okay? Halika na. Masok na tayo sa loob. Bakit ba nangyayari sa atin to? Bakit ba nagkakagulo lahat? Oh. Mahal na mahal ko ang mami mo. Pero gulong-gulo na talaga ako, anak. Hindi ko na alam kung anong tama at mali. Tumatawag? Sino to? Hello? Fernando Jose. Yes? Sino to? Hello? Hello? Bakit ka ba tumatawag? Anong kailangan mo? Bakit hindi ka sumasagot, ha? Sino ba to? Bahala ka na nga. Fernando Jose? Sino ba yung kinakainisan mo? Sino ba yung tumawag sa'yo? Hindi ko nga kilala mo eh. Hindi sumasagot. Install po pa tayo, no, Erika? Ang bilis pa naman makalimat, Fernando Jose. Taksil ka! Hindi! Ate Rosalinda, bakit? Nanaginip ako, Tabebe. Masamang panaginip. Anong panaginip? Si Fedra. Napanaginipan ko si Fedra. Sa panaginip ko, buhay na buhay daw siya. Gusto niya akong barilin. Galit na galit sa akin si Fedra. Hello? Matagal na rin ako naghintay. Matagal ko na silang pinagbigyan. Gusto ko nang gawin ang mga plano ko. Talaga? Pumapayag ka na? Sigurado ka? Salamat. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita bibiguin. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na mawawala sa mundong ito si Rosalinda. Hindi ako komportable na nakikitira ka pa sa bahay niya. Kalimutan mo si Rosalinda nang hindi sinisira yung sarili mo. Kailangan ka pa ng apo kong si Erika. Pumayag ka na, ikuha ko kayo ng bahay para magsama na kayong dalawa. Dala mo na yung iniutos ko sa'yo. Yes, ma'am. Siguradong walang mintis to. Hindi na kita pipigilan. Kailan kayo lilipat para matulungan ko naman kayo. Bukas ng hapon, Alex. Siguradong sasabog na to. Kasama ang buong bahay na to. Pati ang mga tao nandito. Sa paglipat natin to, ay maging tahimik na ang buhay nating lahat. Adios, mahal kong kapatid. Katapusan mo na.